na mga kapatid. Yung araw, ito yung tanong po. Talagang na ba tayo sumita o sumita sa ating kapwa? Kasi dahil sinabihan dito, sinabihan tayo huwag maghusga ng Diyos dito na huwag manghusga. Yan. Yan. Yung pagsita Yung po, pagsita po, ano yung pagsita? Ano yung pag ang taong sumita, ano yung sister Violeta? Pag ikaw ay sinita dahil sa iyong kamaliang ginawa, nanghusga na ba tayo? Ganon ba talaga? Ito ba ang pinagbabawal ng Diyos dito? Sa Yan. palagay Sa ko, hindi palagay ko, naman po. hindi naman po. Hindi po. Ay, sorry po. Okay? Sige. Magandang partisipasyon ito kasi para mas lalong maluwang ating pag-intindi sa Ebanghelyo, no? Kasi mahirapan tayo dito. Ano tingin nyo? So, hindi na ba tayo maaring magsabi sa kamaliang ginawa ng iba kasi pinagbabawal ng husga? Ayun. So, yung hindi na tayo pwedeng sumita. Yung sumita po, medyo, ano tingin nyo? Mabigat bang salitang sisitahin kita sa iyong pagkamaling ginawa? Mabigat ba yan, sister? O anong maayos? Maaring po tayong sumita sumita kung alam po kung natin alam po na mali natin naman na po mali talaga naman yung po kanyang talaga yung kanyang ginagawa, ginagawa, pinapanaligan. pinapalaligan. Yung ganun po Yung ba? ganun po Basta ba? po Basta alam po natin na, alam natin na lalo na po, lalo na po yung iba po yung iba pananaw po yung niya, pananaw niya, yung ganun po. yung ganun Pwede po po. natin Pwede siyang po natin i-correct. siyang Ano po? i-correct. Ano po? Pero kung ayaw niya Pero pong kung ayaw niya tumanggap, pong tumanggap, ay sabi nga po, di ba, sabi nga po, di ba, doon sa banal na doon sa banal na kasulatan, yung kasulatan, parang pag yung parang ikaw pag ikaw ayaw kang ayaw pansinin, kang ayaw kang pansinin, ayaw kang paniwalaan. Yung parang po bang may yung parang po bang pinagbabati. may Parang pinagbabate. ganun din po yun, Parang ano? ganun din po yun, Na ano? ayaw kang Na pansinin, ayaw ayaw kang kang pansinin, ayaw paniwalaan, kang ipagpag mo paniwalaan, yung ipagpag mo yung kabok sa iyong paa paa at umalis ka. at Parang ganun umalis lang ka. po. Parang ganun lang po. Okay. So, maganda, no? Yun. So, yung sinabi ng Panginoon dito na huwag manghusga, talagang unang-una, yung pinakapatas lang patas. Huwag manghusga pag wala kang basihan. Okay. At, okay, pag may basihan ka na naman, okay, yung pangalawa pag may basihan ka na, okay, ito na. Pag may basihan ka na, tingnan mo muna ang iyong sarili. Matindi, no? Yung may basihan na nga huwag ka mo nang umimik, huwag ka mo nang mag-react. Tingnan mo muna yung sarili mo. Matindi, no? Wow. So, mayroon na kang ebidensya. Mayroon ka ng mga testimony pa. Okay. Pero, sabi ng Diyos, mag-reserve ka pa rin. Okay, reserve. Kasi nandyan ka na. Mayroon ka na. Okay, mayroon ka ng makatotohanan, katarungan, kung ano pa yan dyan, na hustisya. Mayroon ka na pinagawakan. Pero i-reserve mo muna. Ibig sabihin, tingnan mo muna yung sarili mo. Matindi, no? Okay, tingnan mo muna. Ngayon, pagkatapos na reflect mo na sarili mo, ay okay na ako dito, malinis na ako, yung mga ganyan po. So, pwede na ba? Mari na ba? Na, ay talagang iwasto ko na itong kapwa ko. Okay. So, saka na lang. No? Saka ka na lang. Kasi balanse na nababalanse na ang buhay mo Yung sinasabing asal mo, ugali mo, ang hindi ka na anong tawag doon? Hindi ka na mababalikan. Kasi ang demonyo po ay naghintay lang na mabalikan ka at pagtawanan pa ng demonyo. Klarado ba ito, mga kapatid? Kasi pagtawanan ka lang. Di ba po? Sumita ka pala Tapos kahit na may ebidensya ka, may testimoniansa, kahit anong daldala mo dyan, pagtawanan ka lang talaga. Babalikan ka talaga ng demonyo, yung kademonyohan ng pag-isip, ay ginawa mo mayroon ka pa rin palang tinatago, mayroon ka nang tinatago, tinapalan pa. Di ba? Ano ngayon? Di ba? Babalik ta rin natin, mga kapatid. Kasi, ano tawag doon? Itong pag-Bible study natin, na pag-guide ko sa inyo, hindi ito basta-bastang tanggap lang tayo sa salita ng Diyos para hindi tayo maging literal. Yung we work with our intelligence, no? So, i-guide ko kayo na talagang gamitin talagang isip, no? Yung katalinuhan. Okay. Katalinuhan at the same time, i-regulate natin sa ating kabutihan, kabaitan. Okay? May talino nga tayo. Binibigyan tayo ng Diyos. May malayang pagpasya. Pero gamitin din natin, ibabalansin natin ito
sa ating talino, malayong pagpasya, kabutihan at kabaitan. So matindi to, no? Para mabalanse talaga. So huwag magbigla, huwag magdiretso. Okay? Ngayon nakita na ikaw ay malinis na, okay na. So pwede na. Pwede na ikaw yon ang taong kaya-aya na sumita or mag-guide ng iyong kapwa. Di ba po? Kasi ito yung mga kapatid. Buongiorno. Natin mga kapatid, ha? Kasi nangyari pa rin sa ating government, nangyari pa rin sa officials sa ating government, na ganun po, ang nagtakip talaga. Kasi may pinagtakpan. O, di ba? Very intelligent ito. Tapos, okay. Ngayon, okay, dito tayo, babalik rin na naman natin. Gamit ng katalinuhan, gamit na ang kabaitan, okay, yung pag-regulate ng kabutihan, katalinuhan. Okay, gamit na. So, pwede ka na, malinis ka na sa ibig sabihin, ikaw na yung taong kaya-aya na magpalabas yung ebidensya, testimonyansa, kasi talagang malinis ka eh. Okay, sa ating government, balik tayo sa ating government, kasi gusto natin makongkreto ito. Ay nakita natin na mayroong nagtakip, mayroong nagtapal sa katotohanan. Hindi klarado, di ba? Klarado. Na huwag talaga kang hindi ka tao doon na dapat at karapat-dapat sa punto na ikaw yung maging husga o yung justice o judge. Kasi mayroon kang ginawa eh. Okay? So, mayroon din sa ating law, sa batas, na hindi ka pwedeng anong tawag doon? Maging judge sa iyong sarili o maging judge sa iba kasi mayroon kang hindi malinis na ginawa. So, maganda at mas mainam na iba po ang maging judge. Okay? Yung malinis talaga. Kasi wala siyang ginawa at siya yung kaya-aya, karapat-dapat na persona, na tao, na mag-judge, magbabalanse sa lahat kasi wala siyang ginawa. Yung para maging impartial. Yan, matindi na yung mga expression natin dito. Para wala kang kinikilingan. Kasi malinis ka eh. So ikaw yung tao na italaga at ilagay diyan, no? Na maging judge para sa both nga parties. So huwag yung magmangmangan o wag mag-ano-ano na lang, natanggapin mo yung tungkulin na yan at maging judge ka sa iba. Pero ikaw pala ay manghusga ka pa rin ang mag-judge. Mayroon kang tinatakpan at kaya nga hindi dapat. So anyway, napapalalim na patungkol diyan kasi nasa konkretong kalagayan yan sa ating mga opisyal sa gobyerno. Importante ito mga kapatid. Balik tayo sa ating komunidad. Balik tayo sa ating spiritual at individual na kaparaanan. Ganun po ang panawagan. Ganun po. Gamitin natin ang ating katalinuhan, kabaitan, yung kabaitan at kabutihan para sa kapwa. Para magbabalanse ang ating pagbigay ng katarungan sa sinasabing pagbigay diin na iwawasto natin, sisitahin natin, iwawasto natin ang ating kapatid. Pero bago tayo magwasto, titingnan muna natin ang sarili kung ako ba ang karapat-dapat. Kung hindi, ibigay mo sa ibang tao. At idulog mo doon sa ating spiritual director. Pwede yon sa mga opisyalis. Kasi hindi tayo yung sinasabing sino ang karapat-dapat na tao ang siyang pwedeng sumita. Okay? Hindi tayo direktahan kasi kung tayong direktahan ay wala tayo sa anong tawag doon? Hindi din tayo kaya-aya. Hindi nga pwede. Okay? So, logic lang yan. Loika lang yan. Ang sinabi ng Diyos na another pang punto na hindi tayo pwedeng ganon kasi maliban na hindi tayo kaya-aya, wala tayo sa posisyon o poder, another pa dyan, ang very last sort, hindi alam natin ang kanyang intention, bakit nagawa iyon. Okay. Pero kung kitang-kita na sinamsam na ang kaba ng bayan, example na naman yan, konkreto, ay kitang-kita naman. Ang intention diyan ay talagang kasakiman talaga. Egoista talaga at gustong yumaman at magpapayaman pa. Diba? Konkreto example yan sa ating sitwasyon sa panggobyerno sa Pilipinas. Balik tayo sa ating sarili. Ganon din. Ganon din. Na kung kahit kailitang bagay na ini-entrust, okay, ini-entrust na ibig sabihin itinalaga, binigyan ka ng Diyos diyan. Gamitin mo sa ayos na kaparaanan. At kung ano ang hindi para sa'yo, ay sige, hayaan natin sila. At hindi natin, anong tawag doon, samsamin o gagamitin pa na magkaroon tayo ng gulo. Ano? So, ang panawagan ng Diyos dito
yung sinabing katalinuhan, sa malayang pagpasya, kabutihan, kabaitan, at maayos kaayusan, kapayapaan sa bawat isa nating kalagayan. So, para magkaayos tayo, we pray. No? Ibig sabihin, we inhibit ourselves, makukontrola muna tayo sa sarili bago ang lahat. At eksaminin muna kung kaya-aya ba tayo na tayong magpasya doon at magtuwid, makatulong sa ating kapwa. Ang intention doon, makatulong. Pag hindi makatulong, wag na lang. Kasi makatulong na lang iyan, dagdag pa sa kaguluhan at division sa komunidad. Amen po. Kung mayroon kayong gustong mag-follow up, maganda yan, no? Pag-usapan natin ito, mga kapatid. Siguro po, bro, Siguro po, bro, case-to-case case-to-case basis po. basis po. Iba po ba, bro? Iba po ba, bro? Yan. Maganda yan, no? Sirkumstansya to sirkumstansya, sa kalagayan, sa bawat kalagayan, titingnan. Bago ang lahat, no? So, kung sino ikaw, sino ako, at ako na ba na pwede, o maaari doon, o hindi. Ayun. Ibabalanse. Bago magbabalanse, at yung case to case nga, no? Kung kailangan at agad-agad, ayun, bakit hindi, no? Basta yung sinasabi natin na may takot tayo sa Diyos na manghusga, matakot tayo sa Diyos kasi hindi natin alam kanyang intention. Ibig sabihin mag-reserve tayo, hindi yung totally alam natin na yun ang buong katotohanan laban sa ating kapwa, o iwasto natin ating kapwa, matulungan natin siya. Hindi natin buong alam kasi Diyos lang ang nakakakita sa puso, konsensya niya. So maganda yan na externally, case to case, yes po. Pero later on, kahit na case to case, kung ano mang nasa kaibuturan, kalooban ng kanyang isip, damdamin, intention, hindi natin alam, ganon din. Magtawag tayo sa ating sarili muna kung karapat-dapat ba ako at nasa posisyon ba ako na magsabi at ituwid ang aking kapwa. Yan po. Yes po. Matindi ito sa ebanghelyo natin ngayon. Sino gusto mag-follow up? Yun, madaling sabi na hindi tayo magbabase sa sukatan, kasi ang sukat kasi yung panunukat ay ibalik sa Diyos sa atin. Yun yung mga ganyan, no? The measure we judge, no? The measurement we use for our judgment, sa ating judgment para sa ating kapwa, ay ibabalik ng Diyos sa atin eh. Kaya nga, pagmamataas ba ito? Pagkainggit ba ito? Pagsisilos ba ito? Pagkagalit ba ito? Ay nako. At pagiging egoista ba ito? No? Yung sinabing pagiging egoista, ay kahit na wala ako sa poder, talagang gusto ko ang aking masusunod. Medyo mahirapan tayo dyan. Ay, pagsisilos ito. Mahirapan tayo dyan. Kaya nga, nagsalita ka lang ng parang itinituwid, iniwasto mo o sinisita mo ang iyong kapatid. Pero silos pala ang dahilan. O galit yung puot. Di ba? Pagmamataas. So, yun. So, kaya nga, marami ito, no? Naka-colored ito dahil sa mga anong tawag yun? Dahilan. Bakit ka nakapagsabing ganon? Laban or paghusga or pagwawastos sa iyong kapwa. Hindi yung pagmataas ba? Hindi ba ang selos? Brother Hindi Art, Yes po. Yes, sister. Come ahead. Go yung ahead. takas ko dito sa yung takas lang dito sa kabilang dulo. Alam mo yung punto mo, yung karapat-dapat, no? Ito na lang yung pagkakaunawa ko. Sinisilip ko lang yung sa dulo. Na kung sino yung karapat-dapat sumita o magbigay ng instruction, no, di ba? Siguro, papasok ako dun sa personal phone. Nasaan? Tagal na rin, no? Mayroon akong, sabihin natin, sinita, no? Nandito ako sa Italia, mayroon sa Pilipinas. Pero bago ko yung situation mo on how to deal with, no? Medyo masilan. So, nung nakausap ko siya, sabi ko, hindi ako galit sa iyo. But galit ako sa yung matanda ko. Galit ako sa sabi ko,
Alam mo kung sis, kung ang iyong aksyon. Aware ka ba sa mga ganitong nangyayari? Opo ate, sabi ganun sa akin. So kung aware ka, alam mo hindi tama. Ako ba, sabi ko. Ngayon sabi ko, bagay sa sili, personal lang, hindi ko, hindi ko pinamigay. Kanya na aking dialogue, no? May mga bagay na hinahayaan. Pero dito sa pagkakataon natin, yung dapat na itama. Kasi ang isang ay hindi itama. Ang para ito yung maging sa atin, sa akin, maging aral ito. So, yun ang kailangan maging hinon, paano niya ba kahit na hindi maganda na kasama ng kapwa. Ba't pinili ko pa rin pumanap ng positive way, positive words sa nag-distract at hindi na rin mga bagay na pangyayari ng hindi naiiwasan. But I think that is one thing also na nagkaroon din ng liban dun sa isa, ibigay ka rin iba ba ito ginagawa. That's it. Hindi ko na inulit. Dasal. And I have things na nagawa na yung sa buhay. Lagi, even in my child. Hindi ako galit sa iyo. Hindi ako galit sa bilang tao ka. Galit sa mga hindi mo. So sabi, lagi niya, tama ba? Hindi. Ganun naman ako lagi. Kasi ang mag-decide. Kulang nakita. So, okay na. Sino pong gusto mag-follow up pa? O may tanong ka dyan, sister? Ano sa dyan kasi hindi ko ma-gets kasi meron akong kausap din dito. Nasa trabaho kasi tayo. Sister Dina Sister po. Dina po. Hindi. Kung Ah, sige po, sige Sige po. po, sige po. pagbibigay mo po, at ako yung dumating na yung matanda. Sister Dina? Tina? O sino yun? Follow up po. Kasi maganda yun eh. Tinuturuan talaga tayo maging intelligent son and daughters of God while we read the Bible. Not literally, but we use our mind, our head, very wisely. Okay? Sige po. Sige po. Sister Dina. Sister Dina. Sister Dina. Sister Dina. Sister Roseline, Sister tapos ka na Roseline, tapos po. ka na po. Good morning po. Ako po, may konti po akong ibabahagi. Ating na po ang source from sorry po na interrupt siya. Maraming salamat, Brother Art. At napakaganda din po kung hindi kayo nakita niyo yung aming balita about reasoning yesterday na tanghali. Salamat po ulit sa inyo. Kayo po punta na sa mga Bro, ay. Bro, ay. Question in to be resolved. Sister Dina. Sister Dina. Brother Ike. Brother Ike. Yes po. Ano nga po, explain nga po Explain nga yung po yung abomination. abomination. Tapos yung isang tao Tapos po yung isang kasi tao po kasi ina-idolize niya yung isang ina-idolize niya yung tao. isang tao. Parang mas Higit pa sa ating Panginoon. sa ating Panginoon. Explain po. Paki-explain po. So, yun. Okay. Yung salitang abomination, salitang English naman yan,
sa ating wikang Tagalog, yung mga vicious, no, mga vicious, no? Mga nakakasama at naka-useless na mga ginagawa, no? Ay talagang walang kabuluhan. So at vicious yan, vicious terrible, no? Terrible ibig sabihin. Pero terrible yan, masama yan, at vicious pa. So yun, abomination, yun ang sinasabi na disgusting. Kung ano pang mga disgusting, ano ba yan sa atin? Na ano yung disgusting sa Tagalog, sister? Abomination yan. Ano yan? Nga makapa-disgust, hindi kaya-aya, hindi ka tanggap-tanggap. Kasi masama nga, no? Marumi. Abomination yan. Lalo na laban sa Diyos, no? At saka sa kapwa. So, yun po, yung mga ganyan. Basta anything that is useless, no? At vicious act, yung nakasama, okay? At marumi. Masagwa sa pandinig sa Diyos at sa ating kapwa. Yan. Abomination yan. Okay? Sa pangalan, laban sa iyong pangalan, laban sa iyong reputasyon. Okay? Okay, yan po. Ang tanong po, Ang bro, tanong po, bro, pag yung isang pag tao yung isang po, Kasi we are children. yes po, halimbawa po yung isang tao, paulit-ulit po paulit-ulit niyang po niyang sinasabi sinasabi yung ganon yung ganon na, na katulad nga po yung katulad kakilala ng ko na, kakilala ko na sinasabi niya kahit sinasabi niya kaninong kahit tao, kaninong tao, kahit sino kahit makausap sino niya, makausap niya, ang magpagaling ang ay tao, magpagaling hindi ay ang tao, hindi Panginoon. ang Panginoon. Paano po yun? Paano po yun? Hindi po, Hindi hindi po ba hindi po ba dapat na dapat na medyo hindi naman po sitahin o sitahin kumbaga o sa anong kumbaga sa anong paliwanagan? paliwanagan? Yung ganun po. Yung ganun Ano po. po masasabi Ano po niyo? masasabi niyo? So, yung kung mayroong time, okay, kung mayroong time, yung ibig sabihin at nasa posisyon ka na sumagot, pwede po bilang Kristiyano Katoliko, sabihin natin na may pananampalataya naman tayo sa Diyos. Bakit sinabi natin agad na galing iyan sa Diyos? Okay? Diba? Na hindi sa tao lamang. Ang tao po ay instrumento. Pag madaan siya sa mga ganito na mayroong instrumento, okay? May tatanggap siya na, pero pag sinabi niyang mag-insist siya na ay sa tao lamang, ay hindi po. Ang tao po ay instrumento ng Diyos. Hinayaan ng Diyos iyan. Okay? Hinayaan na maging instrumento ang tao. So, kaya nga, hindi ka direktang inayos ng Diyos. Okay? Hinayaan na maging instrumento ikaw o ako o mga doktor kung ano-ano man yan. Direktang galing iyan sa kamay ng tao. Pero, pinadalhan ka, ginawang instrumento ng Diyos yan. Pero pag hindi siya makaintindi nito, ay, nanatili siya sa ganyang kaisipan na mali. Bakit? Kasi wala siyang panampalataya paniwala sa Diyos Kaya nga tayo ay nag-jump up agad na galing, ang lahat po ay galing sa Diyos. Kahit na hindi tayo direktahan, ibig sabihin, kahit na hindi tayo direktahan na hinawakan, tinuntunan, o diniinan, o binubaan ng kamay ng Diyos, ay ipinadaan iyan sa mga instrumento. Kaya nga, nag-jump up tayo. May pananiwala kasi ako na galing ito lahat sa Diyos. Instrumento ka lang. Yes po. Purihin natin ang Diyos. Nang dahil na ikaw ay binigay sa akin o yung doktor kung sino-sino man na naayos ako at nagkaroon akong resolusyon ng ating problema. Kasi may pinadala ang Diyos po. Hindi natin iyan kinikilala, ay wala kang panampalataya. Kaya nga, hindi ka pwedeng mag-jump up to conclusion na ito ay galing sa Diyos. Okay po? Pero, sige lang sister, gano'n lang talaga. Mayroong gano'n. Kasi wala pa siyang panampalataya na gano'n Okay? Sige po mga kapatid, baka may mga katanungan. Ano yung tulad na tanong kanina, maliban sa abomination, may isang tanong pa? Ang pangalawang kanina? Yun nga po yung mas devoted siya dun sa taong ito. Di ba po? Yun, natitigulo na niya. Okay. Kasi hindi yan sa Diyos, sa itong tao lang ito, hindi po. Mamisguided tayo diyan. Lalo na binibigyan ako lagi ng papuri, pasalamat o ano pang mga tulong sa tao na ito. At diyan lang, siya lang ang tiningala mo, hindi po.
Kaya nga, kinukunik natin sa ating panampalataya na tayong may paniwala, panampalataya, na may Diyos po ang nag-abot sa iyo diyan. Kaya ginawa siyang instrumento. So, hindi po natin, kaya nga mali yung sinasabing iduluhin natin tao at sa tao lang tayo tumingala at hindi naabot sa Diyos. Kasi mali talaga. Kasi lahat yan ay instrumento lang na ipinapaabot ng Diyos sa iyo. So, mabe. Kung mag-insist pa, mag-insist, pasensya. Naabot lang dyan kasi wala pa siyang panampalataya, paniwala. Later on, idasal natin, pagdasal nating tao na yan, na magkaroon pang malawak na kapaliniwanagan at maluwang na, sabi natin, na talino. Kasi may talino naman talaga. Makumbinsi naman talaga. Sa magitan ng iyong pagsabi o sa iba, o yung pagkumbinsi na ang Espiritu Santo na magsabi, anak, liwanag ka na dyan, aminin mo na yan. Mga instrumento lang iyan. Huwag kang manatili dyan. Huwag mong i-idolize yan. Kasi ang Diyos po ang lahat na nangibabaw at nauna dito, bakit ka nagkaroon ng ganyan? Instrumento lahat yan. Bagay, tao, kung ano bang kalagayan, sitwasyon, lugar na nagkaroon kang gano'n. Huwag mong i-idolize yan. Kaya nga yung idolatry, you put in exchange the presence of God sa mga bagay. You put in exchange the presence of God sa mga tao. Diba? Sabi mo, ay itong bagay na ito, ay makapangyarihan ito, ay nagbigay himala. Kaya nga yung mga idolatry, mga Diyos-Diyusan o yung mga pagano, pumunta sa bundok, pumunta sa kahoy, pumunta sa ano-ano man. Idolatry. Kasi in exchange na sa tunay na Diyos na iniidolo nila kasi may kapangyarihan. In exchange na. So kawawa naman ang Diyos. Isirang tabi mo na. Di ba po? Hindi naman kawawa. Expression ko lang yan, mga kapatid. Ang Diyos ay nandyan lang. At nakakataas yan sila. Amen po? Kaya nga, ang affirmation natin, na-convince tayo kasi may paniwala talaga tayo. Nag-jump up to conclusion na ito ay bigay ng Diyos. Instrumento lang lahat yan. Kaya nga, huwag kang manatili dyan. Otherwise, pag manatili ka dyan at hindi ka magsang-ayon na ay Diyos po ang nanguna at nagbigay sa iyo dyan at instrumento lang ito, nanatili ka sa bagay, nanatili ka sa posisyon o tao na iyan, may kapangyarihan wala, o kung ano-ano pa, nga iniidolo, yung ibig sabihin, in exchange sa presence ng God, doon na nakatuon ang pansin. Mali yan, mga kapatid. Okay? Kaya ang conclusion, pwede po tayong medyo hindi naman po kundi mag-explain. Explain po, okay. Ano tawag doon? Inhibition na pagkontrola, magpapakumbaba, yan po. Saka siguro bro, pwedeng bigyan ng mga Bible verse na gano'n, ano? Yung related dun sa case yung gano'n, ano po? Sa pagkumbinsi, pagpapaliwanag. Sige po mga kapatid, may May katanungan katanungan pa pa po ba? Wala na po Wala ba? na po ba? Bro, ay baka may Baka sasabihin may ka pa sasabihin ka pa bago tayo bago tayo mag-reflect. mag-reflective. Mag-reflect pa throughout the day at hanggang gabi, mayroon naman tayong time pa may gabi. Okay po, maraming salamat. Amen. Amen.